Mga kabayan, medyo mainit ang usapan ngayon sa mga social media platform, kung ano dapat ang bibilhin na multi-role fighting aircraft ng Philippine Air Force. Kaya pag-usapan natin kung alin dapat ang pipiliin ng Pilipinas na naayon sa pangangailangan ng ating bansa. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po, dahil sa aprobado na ang budget para sa pagbili ng multi-role fighting aircraft. Usap-usapan naman ngayon kung alin dapat ang kukunin na multi-role fighting aircraft ng Pilipinas. Ang pinagpipilian ay ang SubJAS 39EF at F-16 Viper. Kung basehan natin ang kondisyon ng Philippine Air Force, talagang walang multi-role fighting aircraft. Paano na lang kung magkagyera kaagad, wala tayong magagamit? Aasa tayo sa FA-50 na isang trainer jet na in-upgrade ang Avinex para lang maging fighter jets. Hindi ito pwede ipadala sa West Philippine Sea dahil maliit lang ang fuel tank niya, mauubusan na siya ng fuel bago makabalik. Dapat malalaking jet fighter na kayang makipag-dogfight sa West Philippine Sea at makabalik ng hindi nauubusan ng fuel. Kaya para sa mabilisan na pagkuha ng multi-role fighting aircraft, dapat ang bibilhin ng ating Philippine Air Force ay ang SubJAS 39E at F. Dahil sa ngayon wala pa silang customer, kaya kung bibili tayo ang magiging kauna-unahang customer nila. Mabilis lang ang paggawa nila dahil makafocus lang sila sa in-order natin. Kaya makayanan nila makadeliver ng eroplano sa loob ng 1 taon. Tapos magagamit kaagad natin, makapagsanay pa tayo ng ating mga piloto. Ang SubJAS 39EF Gripen ay upgrade version ng SubJAS 39CD. Kahit natalo ng FA-50 ang JAS 39CD sa dogfight nila sa Pitch Black 2024, hindi ibig sabihin mahina na ang JAS 39 Gripen. Nagpapatunay lang yan na talagang magagaling lang ang piloto natin. Paano pa kaya kung mga advanced na multi-role fighting aircraft ang kanilang gagamitin? Mas lalong magiging malaki ang kanilang advantage. Kaya dapat i-push na ng DND ang pagbili sa SubJAS 39EF. Kung F-16 Viper ang bibilhin natin, sa sobrang dami ng nakapila baka aabutin ng 5 years bago sila makadeliver. Kaya dapat priority muna ng Philippine Air Force ang SubJAS 39E at F Gripen para sa mabilisan na delivery. Tapos umorder din sila ng F-16 Viper para iba-iba ang multi-role fighting aircraft natin. At least ma-compare natin kung alin ang maliit ang maintenance at magandang klase na jet fighter. Para sa susunod na pagbili, yun na ang bibilhin ng maramihan. Sa $35 billion na budget ng Pilipinas para sa modernization in 10 years, siguro naman kaya pa magdagdag ng F-16 Viper kahit 24 na unit lang. Ang $35 billion na budget ay aprobado na ni President Bongbong Marcos Jr. kaya sigurado na yan. Tapos ito pa, si Defense Secretary Lloyd Austin pala ng US ay papunta sa atin at may dalang $500 million bilang tulong sa modernization natin. Ang paggagamitan ng pera ito ay nakafocus sa maritime self-defense at cybersecurity capabilities ng ating bansa. Kaya yung mga second-hand na F-16s, hayaan na sana ng gobyerno natin na ang US na mag-provide bilang military assistance nila sa atin para hindi mabawasan ang sariling budget natin. Ang sariling budget natin dapat nakafocus lang sa mga brand new na mga assets, para lagi lamang tayo sa mga labanan. Tapos pagbago ang mga assets, less maintenance pa, kaya makakatipid pa ang gobyerno. Ang problema nga lang ang bagal ng DND pumili ng multi-role fighting aircraft na bibilhin. Baka hinihintay muna nila na magkagyera bago bumili. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.